tinuturo, signs God is leading you to the right person and career. Pangalawa, God opens the right door at the right time. So ito yung binubuksan ng Panginoon. Ang tamang pinto sa tamang panahon. Binubuksan ng Diyos ang tamang mga pintuan sa tamang panahon. So kaya nga ito sinasabi, maghintay tayo sa oras ng Diyos, huwag tayong magmadali. So ito yung kahit mabagal ang pakiramdam, kailangan natin na madalas natin gustong mabuksan ang mga pinto ngayon. Diba? Madalas natin pag may dumating na mga negosyo or trabaho, parang excited na tayo. So tayo, nag-decide na agad tayo ng mga, ito gusto mo to. So hindi mo na ina-acknowledge ang Diyos. So kailangan natin i-acknowledge natin ang Diyos sa lahat ng mga desisyon natin. Dahil sinasabi niya rito, maghintay tayo sa perfect timing niya, kahit na mabagal. So ito yung madalas nating gustong mabuksan ng mga pinto ngayon. Ngunit ang karunungan, ang pag-ibig ng Diyos ay nangangahulugan na naghihintay siya hanggang sa sandaling ito na magdadala ng pinakamalaking pagpapala at proteksyon. So kailangan, yung mga desisyon natin, isinaalang-alang natin na ito ba ay ikinaluluwalhati ng Panginoon kapag ginawa ko ito? Mapoproteksyonan ba ako kapag sinunod ko ito, kapag ginrap ko ito? So dahil ito yung sinasabi, ang pagtitiwala sa oras ng Diyos ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating pagkainip at paniniwala na ang kanyang plano ay katumbas ng paghihintay. So kaya sinasabi niya sa banal na kasulatan, sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in His time. Also, He has put eternity into man's heart yet, so that he cannot find out what God has done from the beginning and to the end. So, ibig sabihin, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda sa Kanyang tamang panahon. Gayunpaman, iniligay niya ang mga kawalang hanggan sa bawat puso natin. Ngunit upang hindi niya malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. So, kapag natupad ang kanyang layunin. So, kaya nga ito yung sinasabi na limited human understanding. Ibig sabihin, limitado lamang ang pangunawa ng tao. Hindi natin lubos na maunawaan ang kanyang karunungan. So, mga pagkatiwalaan natin yung kanyang karunungan. Dahil ito yung sinasabi na ang pananampalataya sa ibabaw ng paningin, dahil hindi natin nakikita ang buong larawan, lumalakad tayo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya mga pangako. So hindi natin kailangan, paano natin malalaman ang pangako ng Diyos? Ito yung salita ng Panginoon. Yan yung pangako niya sa atin. So kaya nga ito sinasabi na ang mga pagkakataon ay nahuhubog sa lugar ng walang pagmamanipula. So, ibig sabihin, kapag tayo nagpasako sa Panginoon, inaakay tayo sa tamang tao, tamang karir, binubuksan niya ang tamang pinto sa tamang panahon, at lahat ng ating kailangan ay mahuhulog na lamang sa atin, na walang kahirap-hirap. Hindi ka, di ba yung ibang magiging mayaman ka, pero ang laki ng investment para daw yumaman. Sa Panginoon, maniwala ka lang, gawin mo lang ang tama, magiging mayaman ka. Amen? Magiging mayaman tayo. Basta tama ang ginagawa. Maliban na lang kung mali ang ginagawa, kahit ano pagsisikap, at wala rin ang Panginoon sa buhay, wala rin. Yan yung sinasabi na, ang pagmamadali sa unahan ay kadalasan humahantong sa pagsisisi. Ang pagtitiis ay nagpapahintulot sa Diyos na ihanda ang dalawang puso. So kaya kailangan na huwag tayong magmamadali. Ibig sabihin, lahat ng career o maging sa trabaho, maging sa negosyo, maging sa mga tao na gusto nating makasama habang
kailangan i-surrender natin sa Panginoon lahat. Dahil ito yung sinasabi, tulad na lamang sa halimbawa ni Esther. Si Esther, ito yung isang halimbawa na sa palasyo para sa panahong tulad nito na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa plano ng Diyos at perfectong sandali. Sa Esther chapter 4 verse 14, for if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish, and who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this? So ito yung sinasabi na, magandang balita na sinasabi na, ito yung ang pinakamataas na layunin ng Diyos, kahit na sa mga kadaganapan ay tilang random. Itinalaga niya ng Diyos ang mga tao sa madiskating paraan para sa kanyang mga plano. So tulad ni Esther, ito yung katahimikan sa harap ng kasamaan ay isang anyo ng pagsuway. Tinatawag ng Diyos ang kanyang mga tao upang kumilos. Kaya nga sinasabi niya rito, mananaig ang gawa ng Panginoon kung tatanggi ang isang tao, gagamitin ang Diyos ng iba, ngunit maaaring makaligtaan natin ang pagpapala na magiging instrumento sa atin ng Diyos. So makakalimutan natin kapag hindi tama yung ginagawa ng isang tao. Kaya nga ito yung sinasabi na ito yung ating mga kakayahan at mapapagkukunan at pagkakataon ay maaaring itinakda ng Diyos para sa pangangailangan natin at sa ating mga paligid. Ngunit kapag hindi tayo sumusunod, ito ay makakaligtaan sa atin. Ibig sabihin, hindi na makakarating sa atin dahil hindi sa pagsunod. Ito yung dapat natin gawin na faith in action. Ang pagsunod ay madalas na nangangailangan na sundin. Ngunit ito ay nakaayon lamang sa layunin, sa ating layunin sa Diyos. So, iyan yung sinasabi. Kaya tulad din ni Haring David, isang halimbawa din si Haring David, ito yung naghintay si David na maraming taon para matupad ang pangako ng Diyos. Hindi niya pinilit na pumunta sa trono. So, ito yung sinasabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 13, na magkagayoy kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran niya ng langis sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay dumaloy kay David mula sa araw na yon, at Samuel ay bumangon at naparoon sa Rama. So kaya nga ito'y sinasabi na ito yung kwento ni David, na sinasabi na naghintay si David na maraming taon para matupad ang pangako ng Diyos. Pinahira ng Diyos si Samuel, si David bilang hari habang nagpapastol pa. So, siya ay nagpapastol pa sa mga tupa. Ngunit, sa halip na umupo kaagad sa trono, napaharap si David sa mga taon ng paghihintay, mga panganib, at kawalan ng katiyakan. So bago ipinulumot si David, ito yung naranasan ni David, na siya ay naghirap. Siya ay sinasabi na ang tapat, siya ay tapat, na naglingkod kay Saul, tumakas para sa kanyang buhay, at nagtiis ng maling paratang. Ngunit, tumanggi si David na kumain ng mga bagay sa sarili niya mga kamay, kahit na sa nagkaroon siya ng pagkakataong patayin si Saul. At sa huli, ang perfect timing ng Diyos ay naglagay kay David sa trono. So dahil dito, si David ay nailagay sa trono dahil siya ay nag-antay sa perfect na panahon ng Panginoon. So ito yung mga taong iyon ay paghihintay ay lumubog sa kanyang pagkatao. So nagpalakas ng kanyang pananampalataya at naghandog sa kanya upang mamuno ng may karunungan at kababayan
pa ang loob. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ito yung pampublikong kumpirmasyon sa pagpili ng Diyos, ang pagpapahid sa gitna ng kanyang mga kapatid ay nagpakita ng pagsang-ayon ng Diyos ay mas mahalaga kaysa opinyon ng mga tao. So kaya nga ito yung sinasabi na yung pangmatagalang pagbabago, ang Espiritu ng Diyos ay nananatili kay David mula sa araw na yon. Inihanda siya para sa bawat pagbubukod, pagsubok at tagumpay sa hinaharap. So yan yung sinasabi na si David ay nasa kanya na ang trono dahil sa kanyang paghihintay.